Hi guys! Mami Park is here. So, syempre, as usual, kailangan nakasara at nakalinis at nakaayos na bago tayo mag-start ng ating pag-vlog. So, I can't believe, no, na nitong previous nitong mga last 2 vlogs ko, 3 vlogs, ang daming nanonood, no? So, happy ako kasi hindi pa pala nawawala ang mga viewers, nandyan lang nag-aabang. So maraming salamat po sa inyo. Talagang we are officially 20k subscribers na po. Kasi as of now, nasa 20,050 ang ating subscribers, no? At ang iba po din dyan ay nanggaling po sa ating mga tax viewers. Pero itong mga recent vlogs ko, may mga subscribe po sa galing doon sa mga previous video natin itong nakaraan. So maraming salamat po. Wala namang mga violent reactions at talagang walang basher. Nakakatuwa lang na naiintindihan nyo kahit paano at interesado kayong manood sa Mami Park. But in today's video, this might be a continuation of the last vlog na ginawa natin, which is ang naging highlight natin dyan ay si Ma'am Ann, no? Na kung saan ay nagsara siya ng tindahan dahil nagkaroon siya ng maraming utang, no? Hindi na na-compensate ng tindahan to the point, no, the worst that happened is naisara ang tindahan. So ano nga ba ang dahilan? Bakit nagkautang si Ma'am Ann? Ano yung napakabigat na dahilan para dumating sa puntong bumagsak ang hanap buhay na pagtitindahan? So mag-shoutout tayo at magfo-focus tayo sa another video at another learning, no? So alam nyo guys, maraming dahilan tayo na pwede nating i-reason out kung bakit dumating din sa punto na yon ang ating kalagayan, no? Marami sa atin ang talagang kahit ilang buwan ng sara, hindi nila matanggap. Yung iba dahil sa ego, sa pride, at yung iba naman dahil talaga sa hinihingi ng sitwasyon, no? Sometimes we need to know when to give up and when to continue, or when to still fight, no? Kung meron, if it's worth fighting for pa yung ginagawa natin. So, mag-shoutout tayo at I'm not that so happy siguro sa magiging vlog na to. Although nakangiti ako kasi syempre pambungad ano natin to, 'di ba? So, maraming salamat po nga again sa inyo, no, sa panonood nyo at pakikinig nyo. At still, Mami Park is the one you chose as a vlogger, as an advisor kapag kami mga pinagdadaanan kayo. Honestly speaking, personally, meron din po akong mga pinagdadaanan, no? Sabi nila, hindi mo kayang makapag-advise kung ikaw din ay may pinagdadaanan. Half of that is true and half of that is you can still able to give an advices kasi lalo na kung nai-experience mo, so you able to share your experience as a content creator na katulad ko, ha. So yun. Alam niyo, marami din akong pinagdadaanan, tapos ang best friend ko may pinagdadaanan din, and talagang sa family nila, mabigat ngayon ang pinagdadaanan nila, at ang tanging participation ko lang talaga sa ngayon para sa kanya is mag-pray na mabuti para sa ikararaos ng magiging operation ng kanyang tatay, no? So kaya for me, hindi ako basta din talaga maging happy, no? Kasi nga I really want na para maging genuine yung happiness ko, gusto ko talaga yung makita talaga yung mga malalapit sa puso ko na sila walang mabigat na pinagdadaanan, no? But we need to move on, no? We need to go on kasi para hindi pare-parehas malulugmok, masasaktan, mahihirapan, no? Magdasal, okay? So mag-start po tayo, no, from latest, no, from newest hanggang sa ano. So si Fetindera, sabi niya, "Hay naku Lods, kala ko ako lang dito. Katabi ko lagi akong pinaririnig, ginagaya ko daw tindan niya. Samantalang ting-ting ko lang hinahanap ng tao." Ayan. So mabili ang walis ting-ting po ba? Ibig niyo sabihin, Ma'am Fetindera, sa inyo. Ayan. So ganun talaga natural yan. Meron nga akong nabasa, yung tungkol sa mga paggaya-gaya. Nabasa ko sa comment, napanood ko sa isang parang memes ng isang vlogger kasi dumadaan nga siya sa reels ko. Actually, ang mas madalas ko pong pinapanood sa FB dahil yun ang laging lumalabas is yung mga tungkol kay President Duterte, tungkol sa kay Amy Marcos, tungkol sa mga kung ano-ano tungkol sa gobyerno. And then may mga masasalit na mga tindera memes or vlogs or reels, no? Merong nag-comment sa isang vlog na kasi yung memes nung isang nag-upload is like nagtindahan din siya. Sabi daw ng mga viewer, magtindahan ka dyan, Mi, kasi
parang okay yung harapan mo pag magtindahan. Eh, may katabi din siya nagtitindahan. Tapos may nag-comment, sabi, ganyan din ako eh. Yung pag daw meron siyang mga ititinda, gagayahin daw ng katapat niya. Tapos pag hihinto siya dun sa ititinda niyang items, hihinto din daw. Diba, ang daming ano. So, lagi natin tatandaan mga katindera, no? Mga nasa Reels, nasa FB, nagko-content. Lagi natin tatandaan. Pagdating po sa pagnenegosyo, lalo na yung mga ganitong maliliit na negosyo, mga micro businesses, anyone has the right to do a business. But of course, mas maganda kung legal ka. No? Yun ang ano. May nabasa ako dun sa group ng aming taxing na ano daw na dapat na daw sinusumbong yung mga kalaban sa negosyo na mga hindi naman permitted or mga hindi naman legal, hindi naman nagko-comply hanggang sa BIR, lalo na kung malaki na yung negosyo. Tapos may mga nag-comment na sabi nila para daw tahimik ang buhay niya ay wag na lang daw pakialaman. Ang pakialaman na lang yung sarili na at least ay legal, no? Ano ba masasabi ng Mami Park sa mga ganitong sa mga ganitong senaryo? Alam niyo, masakit talaga sa mga legal na magkakaroon ka ng mga kalaban, no? Kahit maliliit sila, tapos marami sila. Tapos maliliit sila tingnan compare sa tindahan mo, pero kung baga ba sila ay hindi naman complied, ganyan. Talagang iisipin mo, hindi ka plastikan to ha, wag kayong plastic diyan, na masakit sa part natin yung ganung part, no, na kasi tayo, we try to be a good business person, pero sila yung susulpot na lang dyan, gunaya kang magtindahan, and then they are not complying. So it's really unfair. Tapos nasa iyo ang paghihigpit ng gobyerno para sa tax, nasa iyo ang higpit ng local government para sa mga i-comply mo, something like that. But for me, totoo, gulo lang yan, no? At nasa sa kanila na yun siguro. Kasi even man na isuplong mo sila, ano naman ang mangyayari, 'di ba? So parang although magiging masama ka sa kanila, but you still did the best, or did the right thing. But I don't think so na pag-aaksayahan pa. Kaya pagdating sa pagnenegosyo at maraming kalaban, maliit man o malaki ang kalaban mo, talagang pahabaan ng pise, patatagan, pahabaan ng pasensya, pahabaan ng pise, pahabaan ng pananalig at galing sa diskarte kung paano mo mapapanatili na stand out pa rin, nasa top ang iyong hanap buhay. Okay? So, yun lang yung masasabi ko yan. Okay, next would be Atelil 78. Always watching Mami Park, no skipping ads. Thank you! Like natin yan. Carlin Sumapong, sabi niya, opo, Mami Park, ako po yun. Nag-PM po ako sa'yo noon. Hehehe, thank you sa mga advice kasi na-apply ko talaga at super happy kasi may katas na ako sa aking munting hanap buhay. Nakabili na po ako ng chiller noong February 20 as in katas ng sari-sari store, cash pa. O, diba? Si Carlin Sumapong nga po kasi ay siya po yung OFW from Bahrain at noon pa man din nakasubscribe na siya sa akin, nagtatanong at humihingi ng advice at na-inspire. Kaya po nung umuwi na po siya ng Pinas for good ay talaga po siya ay nagtindahan na. Umupa po siya ng unit, nasa 7,000 po yata yung unit niya. Nag-avail din po siya ng ice cream or Ace ice cream para pandagdag display at ganda at pandagdag ng foot traffic sa kanyang tindahan. As of now po ay pumapalo po sa 13K ang kanyang sales. Ang pinakamababa po ay 8,000. At yan po ay naging kanya na pong bread and butter. So dati po talaga sa totoo lang ang alam ko, nabanggit niya na napanghihinaan na siya talaga ng loob kasi kung babalik na lang siya ng abroad, i-stop na niya yung pagtitindahan. Pero kung hindi naman pa anong-ano, ang palagay ko noon doon, sabi ko, gusto ko, try pa rin niyang ilaban kung sakali. Kasi kung hindi naman siya ubus na ubus pa. So, ganun po talaga ang pagnenegosyo. Ups and downs. Talagang susubukan ka talaga to the point na akala mo nasa lowest or downest part ka na ng pagnenegosyo. But you are just preparing for the good things na mangyayari. So, kung sumuko ka agad at panghinaan ka agad ng loob, so, nasa abroad siya siguro ngayon. Well, maganda rin naman siguro din ang magiging kalagayan dahil hahanap buhay pa rin siya, no, mag-work. However, siyempre iba pa rin yung nandito sa Pilipinas at yung pinangarap mo bago ka umuwi noon ay napagtagumpayan mo, 'di ba? So talagang magbubuhos ka talaga ng puso, lakas,
no? Emotional, lahat na. Lahat na ng mga sinasabi kong preparation nyo, ng mga factors to consider before you start up before you started to have a sari-sari store or small business, no? So talaga pong napapaloob po diyan ang lahat. Ultimo po yung emotional readiness mo, yung mental readiness mo, yung spiritual, no? Syempre nangunguna na din syempre yung galing mo din, yung kapital mo. Lahat na ng dapat na gamitin mo sa pagsisimula. Hanggang sa malagpasan mo ang trial and error method, ang ups and downs, hanggang sa mas stable ang tindahan. So it did happen to me also here. So hindi ko yan mga pinagsasabi lahat sa mga vlogs ko before if hindi iyan ang nangyari sa akin. Although it might happen na yung situation ko hindi naging situation mo, but again, in general speaking, yung mga stages na yan lahat ay pagdadaanan nating mga kasari. Kaya po talagang isa sa talagang ipinagmamalaki ko at sinasabi ko na ang isang tindera, ang isang store owner na mula sa humble beginning, mula sa maliit hanggang nakapagpalaki at nagawa na ang negosyo ay maging bread and butter at isa sa mga pinagkukunan ng kabuhayan at investments, ay talaga pong mga magagaling na tindera at matitinik na mga tindera. O, diba? Lalo pa yung mga nangungupahan. O, Mami Part, sinasabi mo ikaw yung magaling. Wala akong sinasabi, bahala na kayong magsabi nun. Ang point ko lang, naranasan ko kasi, parang napapaganito ako guys shit, ganito pala yung feeling nun. Dati pinapangarap ko lang, kala ko ganun kadali. Hindi pala ganun kadali. No, yung tipong, si Tita Tessie, yung hanggang ngayon naman, kinukuhanan ko paminsan-minsan ng mga items, hindi ganun kadali. No, parang, talagang susuong ka talaga sa butas ng karayom para mapagtagumpayan mo, no? So, talagang, lalo na dun sa mga nangungupahan talaga, why? Kasi sabi ko sa inyo, obligation yan, expenses yan, accumulated, hindi yan nawawala. Hindi katulad yan ng mga mayroong ng nagtitindahan sa kanilang mga property, talagang ang iisipin na lang nila is paano makabenta at makabayad ng mga bills, no? But for us na mga nangungupahan talaga, seryoso, promise, talagang ay, nako, makaka-relate lang sa akin yung mga katulad ko ang sitwasyon, nangungupahan at dito nag-i-start mangarap at naging bread and butter ang hanap buhay, no? So, hindi naman yan kakaila sa inyo na i-share ko ang journey niyan, na imagine niyo sinong mag-aakalang ito ang magiging bread and butter namin, na dadating kami sa pagsubok na ang Daddy Part, nakisarap-sarap ng buhay ko na naghihintay lang ako ng abo ng padala at sa tindahan ko ay kung magkano ang benta, happy, ganyan. Kung medyo gusto magsara, okay, happy. Pero ngayon, di ba? Imagine that, hindi ka basta makapagpapahinga talaga. Lalo pag nagpapalaki ka. Promise. Alam mo, ang tamis ng hirap na to. Totoo, makaka-relate sa akin yung nakararanas ng dinadanas ko, no? Ayan. So, congratulations, Carl Jean. I'm so happy na kahit paano, no, somehow I've been part of your journey kasi isa ako doon sa mga nilulook up to mo na matuto at magkaroon ng idea para mapabuti ang iyong negosyo. I'm so happy na isang successful OFW na natili na ngayon sa ating bansa ang successful sa kanyang pagsasari-sari store, no? Dati pa talaga to siya sa akin nakasubaybay. So maraming salamat, Ma'am Carl Jean. At kahit ako na-inspire ako sa iyo, no? Dahil galing mo, girl, no? Napagtagumpayan mo. Yan. Very good ka dyan. 100 check. So eto naman, no? Tingnan ko, may gumagalaw eh. May kasama ako rito. Ayan. Yung karton pala, may naanuhan ng hangin, gumagano. Guys, meron talaga, wait lang. Okay, wag na nga tayong maging bothered. Okay, next, eto naman yung isa sa pinakamalungkot. Ann Purisima. So, siya yung topic natin last time. So, sabi ni Ann Purisima, salamat Mami Park sa advice, pag-iisipan ko po yan. Nagkasakit po kasi ako, almost 3 months po akong nagamot. Sakit sa balat po, herpes zoster po. Herpes zoster yung naging sakit niya, guys. Kumalat siya sa legs ko hanggang sa private part ko. 1K a day po yung gastos ko sa tindahan ko kinukuha hanggang sa naubos ng laman ng tindahan. At kakabayad sa mga bills, di rin po ako makatinda ng maayos noon kasi sa sobrang sakit parang hinahalukay yung laman ko. Sobrang hirap po ng naranasan ko noon at thanks God, gumaling po ako
gumaling po ako. Paggaling ko po, na dengue naman yung anak ko. Another gastos na naman po. Sobrang hirap po ng pinagdaanan ko. Napalago ko naman po dating store ko. 1K lang nag-start hanggang sa medyo lumaki naman po. 13 years po akong nagtinda. Napamahal na din po sa akin ng pagtitinda. Dumami po kasi ang may tindahan dito sa amin at mga kaibigan kong nagtindahan na din. Kaya ako nag-alangan na babawasan na kasi dati mga suki ko. Kaya humina ang sales ko. Sa ngayon, di ko po alam if ever magtinda ako ulit kung may customer pa ba ako, pero baka hindi na sa akin ang pagtitinda. Minsan nade-depress ako, anxiety, pero pilit akong lumalaban. Kumakapit ako sa Diyos sa mga pangako niya. Kaya ngayon, buhay pa ako. Kaya nag-work muna ako kasi para malibang ako, kumita at lumaban sa buhay na balang araw, makakaahon din ako. Tama ka, Mami Park. Disiplina talaga at dapat pag-isipan lahat bago gawin. Salamat po. So, nagkaroon pala siya ng sakit. Kaya po nagkaroon ng problema dahil tindahan lamang ang aasahan niya na makatutustos ng sakit ng paggagamot niya. So, ang kanya pong sakit ay yung tinatawag pong herpes zoster. Ang herpes zoster po kasi, yan po ay viral infection. Nakakahawa po, no? Nakakahawa. Ito po, ang herpes zoster ay katulad po ng isang virus or bacteria, virus and bacteria na galing po nakatulad ng mga nagkaroon ng bulutong o chickenpox. Noong sila ay bata pa or kaya nagkaroon sila ng history ng bulutong. So, yung virus po ng bulutong na yon, ganun din po ang katulad ng virus na meron ang sakit na herpes zoster. However, in different scenario or in different event lang nangyayari to. Ang herpes zoster po kasi guys is it's like a blister. No, it's like a parang fluid blister siya na tutubo sa kahit anong parte ng katawan mo and then doon magsisimula siya na dumami, kumalat. So yung kanya nagsimula sa legs hanggang napunta sa private part niya. So talagang napakasakit nito. Para kang ano nito, para kang buhay pa pero parang pinapatay ka ng buhay ka pa. So naglalas po ito, no, with treatment, naglalas po ito 2 weeks up to 3 weeks hanggang months, no, kung wala pong proper medication. Actually po, wala pong gamot para dito. Ang kailangan po na panlaban nyo dito ay malakas ang immune system nyo at ang magkakaroon lang po kayo ay yung mga pain reliever at mga ointment. But yung literal na merong talagang meant na gamot para dun sa herpes na yan ay wala po. Parang katulad din po iyan ng bulutong. Wala naman talagang gamot dyan. Meron pong injection, no? Meron pong bakuna to prevent, but it doesn't mean na hindi ka magkakaroon. Parang COVID, parang mga iba din ng mga sakit na meron ng bakuna pero hindi ibig sabihin hindi ka magkakaroon. It will help lang to prevent na hindi masyadong malala. So, might possible na si Ma'am Ann Purisima ay nagkaroon ng history before ng bulutong or kung hindi man ay ganito na agad yung nagkaroon siya. Kasi ganun po yung sakit na herpes zoster. So, ano po ba ang mga nagtitrigger at kasi ganito po iyan. Kapag po kayo nagkaroon po ng chickenpox at doon po nang galing, katulad po kasi nga ng virus yung sa chickenpox at doon po nanggaling yung inyong pagkakaroon ng herpes zoster. Ang ano po kasi niyan is nahandoon lang yan sa katawan natin kung saan man siyang parte na nag-start. Nahandoon lang siya sa parang pinaka bloodstream ba or parang nerve stream or basta ganun. Nandun lang siya, para siyang dormant, para siyang natutulog lang. At matitrigger lang siya, magigising lang siya at magwawala lang siya itong virus na to kapag nagkaroon tayo ng pagbaba sa immune system. So, importante po na ang ating immune system ay malakas. Nagtitrigger siya doon. Nagtitrigger din po siya kapag po stress tayo, no? Anxiety, marami pa masyado po tayong nag-iisip. Dahil yung pag-iisip, pag sobrang stress natin, depressed tayo, no? Nag-nervous breakdown pa, dyan po titirahin ang ating immune system. Hanggang sa po, yung mga conditions na dormant lang sa loob ng katawan natin, na natutulog lang, ay matitrigger sila at magwawala sila. No? So, yun po. So, kaya po importante, lalo na sa ating mga tindera, napakalakas ng stress sa atin kasi nga, at anxiety. Kasi nga, from day to day operation, from our daily basis na mga ginagawa natin, mga errands natin, mga obligations natin, mga bills, no, mga
responsibilities natin, stressful po talaga. No, kaya minsan yung iba, marami nagsasabi, no, yung mga memes sa sa Facebook, pumasok sila sa pagnenegosyo at tindahan ang napili nila kasi ang iniisip nila ay nasa bahay lang, and then hawak nila ang oras nila, and then yun pala walang tulog. Mabuti pa daw ang mag-back to work or nasa work, employed, ay kahit pa paano may tulog. Hindi katulad nito, natutulog ka na, iniisip mo pa kung paano mangyayari sa kinabukasan at paano mo mapufulfill ang mga dadating mong mga ahente, ang mga bills, ang mga dues, di ba? Ganon. At kung ikaw ba'y bebenta, kokota, para makabayad at makabalikwas at makapamili mo ulit. Stressful po talaga. Kaya po, una pa lang, sinasabihan ko na one of the factors to be considered when you are going to have this kind of business is yung emotional mo, no, yung mental health mo, importante. Di ba po ba lagi kong binabanggit yan? Kasi nga po, isa po yan sa magiging dahilan ng pagkakasakit. So, ako talagang sobrang dami ko ding iniisip at stressful ako nung mga nakaraang panahon. Pero po, pinipilit ko po talaga na mag-focus na ako lang, yung walang masyadong magiging magulo, para po yung mental health ko, ma-maintain ko siya na steady. So, kaya po ganon, na pagpansin nyo po, hindi lang po dahil sa busy ako kaya hindi ako nakakapag-vlog. Pag meron po akong mga kailangang isipin at ayusin at importanteng anuhin, hindi po ako basta mag-vlog, hindi po ako basta, bukod pa sa wala naman akong tindera dahil dati madalas ako mag-vlog, may tindera kasi ako. So ako lahat kasi dito. So both emotionally and physically talagang yan ang titirahin talaga sa atin. Kaya ako napapansin niyo po, kasi hanggat maaari, pine-prevent ko ang sarili ko na dumating ako sa punto na magkakaroon ako ng pagbaba sa immune system when it comes up dahil sa sobrang anxiety o pag-iisip. No? Now, nagigets nyo na po. Ayan. So, ito yung nangyari kay Ma'am, kay Ma'am Ann Purisima. Nagkaroon siya ng herpes zoster. So, in-explain ko na sa inyo kung anong herpes zoster, kaya mag-iingat po. Actually po, these few months din po, last year pa, nagkaroon din po ako ng allergy. Na-allergy po ako sa legs. Kamot po ako ng kamot. Halos nagsusugat. Kala mo parang gagalisin ako. So, nape-prevent ko lang siya kasi umiinom ako ng antihistamine na gamot. Kung lagi po akong merong ganyan. Ayan po. Sa bahay, ang dami namin ito. Minom po ako para po hindi po ako magkamot kasi naliligo naman po ako bago matulog. So, actually, 3 days ago, dumating ang aking mga 3 days or magwa 1 week na, dumating ang aking mga lotion, no, para sa kate. Para buti naman na medyo na ano ko na prevent ko na mga calamine lotion kasi ito po yung nakakapagpa-ease ng ng itchiness yung kate para hindi ka magkamot. So, ang dami ko pong biniling mga lotions, no, na mga, naka 1,000 mahigit ako para lang sa pag-lotion ko, moisturize, ganyan. So, kaya inom ako ng ng tubig para hindi mag-dry ang skin, ganyan. So, kaya napakahirap din po. Alam niyo po, nung nabasa ko tong comment ni Ma'am Ann Purisima, kagabi, kahapon ba kagabi? Talagang sabi ko, hala, kinakabahan din ako kasi nga, last year pa, ay nagkakaproblema ako sa legs ko din dito sa binti ko in lower part na lagi akong kamot ng kamot. So there is a reason naman, nagbabakil. There is a reason naman din na isa sa nagtitrigger na ang balat ko ay maging sensitive ay dahil doon sa aking pwesto rito, napaka-alikabok po, no? So anyway, dagdag ko po, doon sa herpes zoster po ay isa din po na ano ba yung idadagdag ko dyan? Isa din po doon sa dahilan na para ma-trigger yan ay yung atin pong yung tinatawag po natin na parang hormonal imbalance. Kasi pag umiidad na po ang tao, lalo na po sa mga kababaihan, ito pong mga age natin na 30 pataas, hanggang mag-40s po tayo, hanggang mag-50s, ito po yung mga panahon na ang ating pong hormones ay hindi nagiging normal. May nangyayaring mga milagro. So, kaya po, isa po sa mga nagtitrigger para mabuhay ang virus na parang katulad ng virus na galing na katulad sa chickenpox or sa bulutong, ay yung kapag po ang ating hormones ay nagkakaroon ng imbalance. So, ibig sabihin, pagka may imbalance sa ating hormones, nahandyaan na yung ano na yan parang domino effect, no? Nahandyaan na yung marami tayong bagay na sensitive, both emotional, physical. So, kaya po, isa rin po yan sa reason. Kaya po mahalaga po na we look after our health. Ang galing mag-advise ni Mami Park sa health, Pero number 1 si Mami Park na pasaway sa health.
Honestly speaking. Pero syempre sinasabi ko na din po sa inyo para kayo po maiwasan nyo. So tulad ng kay Ma'am Ann Purisima, no, bumaba ang immune system siguro kaya din talagang nag-trigger yung kanyang itong infection niya. Itong virus, no. So yan. Okay. So ma'am, ang daming sinabi ni Mami. Importante po kasi ito no? Hindi po ako doktor ha, disclaimer po. Ito lamang po ay ayon sa aking sasaliksik kung ano po ang herpes para po maging aware tayo lalo na tayong mga kababayan kasi mas tayo dito, mas prone tayong mga kababayan sa ganito. Okay, kasi tayo yung mas maano sa emotions no, di ba? So maano tayo, di ba? Ma-emote, no? So madali tayong magkaroon ng anxiety, madali tayong may stress, ganyan. Yan. So whatever the reason is, at ito na mabigat ang reason niya kaya na dumating sa puntong nasara ang tindahan, still I stick with my advices to you sa last vlog natin, Ma'am Ann, kasi mas lalo na baka hindi dapat mo munang ituloy kasi baka mamaya mag-trigger na naman yung sakit kasi maaaring maulit, no? Ito po ay maaaring maulit at alam naman po natin na sa tindahan ay stressful. So syempre, isipin nyo, handun ka sa doubt na baka malugi ka na naman. Kasi nga, alam mo sa sarili mo na nahandoon na sa napaka-delicate na situation at yung desisyon na susugal ka talaga na kapag inopen mo ang tindahan with your 15K startup, talagang yung risk mataas dahil unang-una hindi mo na nga talaga alam kung meron ka pa bang suki, and at the same time marami na ang nagtindahan. So kaya mas ina-advise ko na magsimula ka, kung babalik mo yan mas magandang wala ka ng utang para yung iisipin mo na lang ay pagpapalago, at kung dadating sa puntong ito yung sasabihin mong mag-workout man ito o hindi, at least konti lang ang nilabas kong pera, so I try again, ininvest mo ulit. So you are aware, ready na maaaring hindi siya mag-workout kasi alam mo na yung sitwasyon. Pero kung dahil yung hoping mo to help it to pay your debts, to pay your loans, ay baka mas lalo ka lang ma-stress at baka bumalik pa ang iyong pagkakasakit. So kaya please, if I were you, and disclaimer, it's up to you, still sa'yo pa rin ang desisyon, ikaw pa din ang masusunod. Para sa akin talaga, mas mabuting wag mo munang ituloy. No? Mabigat naman ang naging dahilan mo at alam naman siguro iyan ang mga pinagkakautangan mo. So kaya you need to ask a consideration na makabayad ka pa unti-unti, no? So opening a store, I don't think so is the solution para mabilis mong mabayaran ang iyong mga pagkakautang. Yung utang nandiyan na. So nagsimula ka na rin na bayaran siya from your work, salary or income. So be it. Wag mo nang dagdagan ng stress mo. At wag mo na, para hindi na din madami pa ang anak mo na magbabantay. No? Mas maiging wala kang iniisip muna kundi ang ma-maintain ang health mo at makapagtrabaho kung anong meron ka ngayon. Pag-igihan mo na lang muna ngayon ang trabaho mo. No? Time will come. You don't know kung anong plan ng Panginoon. As of now, wag mong madaliin. Hayaan mo, 3 buwan pa lang ka namang nakasara. It's totally fine. Okay? It's totally fine. Pasayahin mo ang sarili mo. Tingnan mo yung bright side of life na tama ka sa kabila ng lahat ng nangyari ay buhay ka pa at nahandon pa rin yung faith mo sa Panginoon. So kaya huwag mong sayangin yung pagkakataon na makapag-rest ang katawan mo from that sickness, no? So kaya for me talagang I stick with the advice, no? Kasi whatever the reason is, kahit mabigat pa ang naging reason mo kaya kung bakit nagkagano ng tindahan, still, it's personal reason, and syempre, kailangan know your priority, diba? Priority mo muna ang sarili mo, at kung anong meron ka ngayon na pinaghuhugutan ng income, doon ka muna magbuti. Huwag mong dagdagan ng stress kasi alam mo ang tindahan ay stressful yan from the beginning, no? Masayang stressful from the beginning, and then until kapag talagang nakakaranasan ng hindi maganda, wala nang doon, stress talaga. You know what I mean, Ma'am Ann, no? So, ayan, I really do sorry for what happened to you, and maraming salamat kasi it's too personal for you to share this kind of problem, no, dito sa ating channel, and I'm so happy na ako yung isa sa pinili mo na content creator to share this at para ma-share din natin sa ating mga kasari. Ganyan. Ito naman, Senaya Ayap 221. Sabi niya, ma'am, itutuloy ko po ba ang sari-sari store ko? Lagi ba ako tinatanong?
Kasi baka mamaya sabihin ko, wag niyong ituloy. O kaya sabihin ko, ituloy niyo. Tapos hindi maganda ang naging kalabasan. Ako masisisi eh. Ano ba yan? Okay, sabi niya, yung benta ko isang araw, 600 to 2K lang. Hindi na talaga nataas pa. Hanggang doon na lang talaga. Marami po kami dito na may sari-sari store. Dikit-dikit po kami. Give up ko na po ba ito? Hirap na din kasi ako. Marami akong binabayaran. Hindi sapat. Kinikita ko sa mga bayarin ko. Ayan. So kasi nga, kung ang tindahan ay ginagamit nyo at hindi nyo muna ini-improve at ginagamit nyo sa mga bagay na hindi naman makatutulong to generate more income or to help to generate more income, wala talagang mangyayari, no? Alam nyo po, sa tingin ko, yung mga ganitong klase ng tindahan na tulad nyan, yung ako po kasi ganyan din po yung sales ko noon sa maliit kong tindahan. Kaya po yun, hindi po talaga pang-asa yun. Kung may gusto man po ako para mapundar galing sa income ng tindahan kong maliit dati, yun po ay pinag-iipunan ko from net income. Disiplina pa din, no? Na talagang net income ang kukunin ko para hindi masagad yung tindahan. So, kaya po, kung napapagod na lang din kayo, is itigil nyo na lang. Pero, kung ginagawa nyo po yan, kasi para hindi na lang maubos basta-basta ang pera nyo, at kahit papaano ay mag-generate ng income, ituloy nyo. Pero kung dahil po nahandyan yan nag-i-exist at para po ipambayad nyo ng utang or mga bayarin na hindi naman na dapat shoulder ni store, lalo na't hindi siya pang bread and butter, ay sa tingin ko po ay itigil nyo na, no? So, you better look for another source of income or mga side hustles, extra income. You can maintain the store at the same time mag-isip ka pa ng mga additional income na apart from your store, no? Kasi kung talagang hindi nataas kahit sa kabila ng pinagbuti mo at pinaganda mo ang tindahan at dinaihan mo ang stocks at binigay mo na ang lahat ng pangangailangan ng nasa area mo, at kung hindi talaga nataas, wala na tayong magagawa doon. Ika nga, know and learn when to give up, no? So if you just want to maintain it, okay lang, and then make another income para makasustain doon sa mga doon sa mga kailangan mo, no? Kasi kahit naman ako noon, nag-isip ako talaga kung kailangan ko ba dagdagan pa talaga. Dito pa lang patay na katawan ko talaga sa hirap. So talaga sabi ko mag-focus na lang dito at kahit pa paano okay naman. Kasi gusto ko ngang lumabas para mag-dishwashing pa, para ang dami kong gustong gawin. But I cannot able to do that. It is because lack of human resources or mga katuwang ko dito, no? Kasi ako si Dad, talagang literal na kaming pamilya lang, kaming 4 lang, ako si Daddy, si Kier, si Kauri lang ang nagtutulungan dito. So kaya yun yung masasabi ko, ma'am, mag-isip kang mabuti, no? Ayan, so Ma'am Sinaya, Sara, may naging participation ako sa iyong decision. Adamom, sabi niya, hi ma'am, sa amin dati pwede barangay business permit. Ngayon, di na daw. Sa city na daw talaga kukuha. Then comply, no? If yon ang hinihingi ng para hindi malagay sa alanganin or masita ang iyong negosyo. Rica Nuevo, always watching Mami Park. Thank you for shouting out. Ayan. Nancy Uila 320, congrats Mami Park. Thank you. Annalyn Chica 5606, thanks for your advices. Thank you din po sa inyong pagbati, no? Thank you. Senaida Aheyas, congrats Mami Park sa 20,000 at 20k subscriber. 29,000 kasi nakalagay dito. 20k lang. Ayan. Thank you Ma'am Senaida. Juanito San Mateo, sabi niya, kami din pala mami nalulungkot nang makidnap si Tatay Digong. Sabi ko nga, dapat umalis sila, Marcos. Sayang, pinapasweldo natin. Wala namang ginagawang mangurakot, magulo at hirap na ang taong bayan. So, in that case, ay talaga ipagsasantabi ko muna ang topic na yan kasi unang-una ay natalakay ko na yan, pero nag-focus lang ako kay PRRD. Kasi, alam niyo po, talagang marami akong hindi gusto na nangyayari ngayon sa administrasyon, but hindi din naman po ako yung tipo ng tao na magsasalita ng mga bagay-bagay na against sa ating administration, lalo na if I will public it or I will use my social media platform to do that, no? Kasi lagi ko po sinasabi sa inyo, hanggat maaari susunod po tayo sa batas at gamitin ang ating platform sa tamang in-express ko kung ano ang kung saan ang suporta ko, but I also ako kasi gusto ko bumalanse, ganun, no? At pero aaminin ko, we have the same feelings, Sir Juanito. Hindi ko lang talaga
hindi lang talaga ako vocal na magsalita. Lagi kong sinasabi ever since na ako ay nag-vlog na hanggat maaari ayokong pag-uusapan natin ang politics and religion. Yan po ang dalawang bagay na hanggat maaari ayokong mahahalo sa aking channel. Yan. Hanggat maaari. Yan. Thank you, Sir Juanito. No? Thank you, Sir Juanito. But don't get me wrong, we have the same feeling. Okay? It's just that hindi ko lang talaga siya masyadong binobroadcast. Ina-elaborate. Juanito San Mateo again, sabi niya, Mami, wag naluluka. Sabihin niyo, thanks God at binibigyan niyo ako ng kalakasan at talino. Yun kasi nga sabi ko nga, naloka ako doon sa mga ano nyo, sa mga comments nyo, no? Ayan. So, yeah, maraming salamat. Hindi naman ako matalino, guys. No, may alam lang ako. Hindi ako matalino, may alam lang ako. At yung kaalaman na nagkakaroon na ako or na-acquire ko or natututunan ko or meron akong taglay, ay able to share it. Ito yung gusto ko, yung nagagamit ang platform ko para ma-share sa inyo. No? I am frustrated teacher. No? Dati pangarap ko talaga na maging teacher at hindi yon ang nangyari sa buhay ko. But I'm so happy na dito ako nilid ng Diyos kasi ito pala talaga ang aking kumbaga ba sa jack of all trade but master of none. Ako naman ay jack of all trade pero meron naman ako kahit papaano medyo na master ng konting-konti lang. At dito ako talaga okay. Dito ang forte ko, dito ako nag-excel. Service, sales, no? Yun. Hindi ako magaling as in, hindi talaga, kasi sari-sari store lang naman to, hindi man to mini-mart or supermarket, no? But, I must say kung ano ang craft na pinili ko at karin na path na pinili ko ngayon, ay ito ang forte ko, no? Kahit pa paano. Hindi man napakagaling, kahit pa paano. Yun. Sa abot lang ng kaya ng utak ko at galing. Ayun, thank you Sir Juanito, no? Ayan, Arlene Gonzalez, good AM po, hello. Mary Jane Letran, salamat po sa payo mo, Mami Park. Another learning uli. Ito na laging inaabangan ko sa vlog mo. Keep it up. Thank you, Ellen Pilar. Hi, Mami, congratulations, 20k subscribers. Love you always watching. Mwah, love you too. Langgani Channel, sabi niya, salamat sa payo mo, Mami Park, at congrats po sa 20k po. God bless, Mami Park. And BG Support Group, April, sabi niya sa akin gano'n. Tawag nila kasi sa akin April, kasi ang totoo kong name is April. Palayaw ko yun, palayaw. Yan. So, shout out to you, BG Support Group and the gang, together with the gang, the rest of the team, like Ma'am Kosheb Shabit, maraming salamat. So, that's all everyone. Ang haba na naman ng video natin, but I do hope na nakinig kayo. So, the next vlog would be tax topic na kasi malapit na po ang ating compliance for the first quarter of the year 2551Q and 1701Q for the year 2025. So, I just do hope na ang everybody ay wala masyadong mabigat na mga problema. So, please keep watching my tax topic. Hindi man iyan perfect, but at least it can give you idea how you comply, how you can do whatever the paraphernalia that you are doing, that the same with mine, no? So, thank you and I love you all. God bless everyone. This is Mami Park and this is Team Park. Nagsasabing tindera is my proud career. Fighting! Bye! Laki ng mukha ako.